At alam ko po na even, di ba, nung tayo ay nag-worship kanina at tayo nanalangin para sa mga tao who moved forward, na ang Diyos ay sumasagot na. Amen? Alam ko na may mga prayers na maaaring nasagot na ng Panginoon even while we were worshiping. Right? Well, first and foremost, salamat po for being here. Alam ko na karamihan ay nasa Christmas rush pa, di ba? Post-Christmas rush. Maaaring yung iba, nasa bakasyon pa. At for you who are here, di ba? Thank you for being here. Pakibati nga ang katabi nyo ng Merry Christmas pa rin. Yan, maligayang Pasko. Di ba? Kasi ito yung time na hindi mo alam kung ano yung ibabati mo, di ba? Ano ba? Merry Christmas ba? O Happy New Year na ba? Di ba? Kasi wala pa tayo sa New Year, pero Christmas pa din, di ba? Ang isang magandang result nitong mga araw na dito tayo ngayon, ewan ko napansin nyo, pero walang traffic lately, no? Maluwag yung mga kalsada. Pero pag pumunta kayo sa medyo south, ayun, doon ang sabi nga nila, di ba? Hindi pa daw nauwi ang mga main character sa Maynila. Yan. Well, you know, for this afternoon, I've been given the privilege of sharing ngayong hapon na ito at medyo unique po ang ating setup ngayong Sunday kasi iba-iba yung preacher every service. So, I encourage you na pwede niyong balikan kasi nung 9 a.m., si Pastor Shadi ang nag-preach and then nung 11:30, si Pastor Edwin naman. Ako ngayong 3 p.m. Tapos mamayang 5:30, si Pastor Dari naman. So, madaming anggulo, madami kayong pwedeng makuha, siyempre, sa Panginoon. Pero this is one of the privileges na we get to share things with you. Amen? Yan. So, nitong, yearly naman siya nangyayari. Meron tayong, lahat naman po tayo dito, may cellphone, di ba? And for sure, yung ating mga cellphone, malamang, di ba, you're using a smartphone, kung Android man yan or iPhone, for sure, meron kayong app na nagpe-play ng music. Di ba? So meron tayong app na tinatawag na Spotify. Sino sa inyo Spotify ang ginagamit? Yan. Yung iba naman sa YouTube, di ba? Or yung iba sa Apple Music, which is fine. Pero ang Spotify kasi meron siyang ginagawa taon-taon na yung top 5 na maaring yung mga pinakinggan mo na music, anong genre, anong album, di ba? And we were sharing with the staff kasi iba-iba yung lumalabas. Halimbawa sa akin, dahil meron akong anak na 8 years old na nakikihati dun sa Spotify. So, dun sa top 5 ko, di ba, may mga K-pop, ganyan. May, may mga nursery rhymes din. Siyempre, kasi nagpapatulog kami ng anak din. And iba-iba yung genre, yung mga ganyan. Yung iba, meron pa dong, di ba, listening age. Parang gano'n eh. Di ba, ano yung listening age mo? So, meron lumabas, 21. Yan, di ba, mga gano'n. And, hindi naman nakakagulat, pero it's interesting lang na minsan nakikita mo na, okay, ganun pala. Ito pala yung mga pinakinggan ko. Ito pala yung ibig sabihin nun, yung mga ganyan. So it's an interesting thing. Pero kung sa atin, di ba, kung i-apply natin yun sa buhay natin, di ba? Kung meron lang ganung feature sa ating 2025, di ba? Kung may ganun lang feature, halimbawa, ano yung top 5 na nagpangiti sa akin this year? Di ba? Yung mga, sana naman yung mga may asawa dyan, di ba? Number 1 dun yung asawa mo. Amen? Amen. Di ba? Or, nakakain ako dito sa gantong restaurant. Right? Or highlight ko to. Di ba? Yung mga top 5 na nagpasaya sa akin this year. Ano pa? Kung meron lang tayong maililista sa 2025, pwede rin na, ano kaya yung top 5 na pinagdasal ko? Diba? Maaring number 1 is yung pamilya. Or kung estudyante ka, number 1 is siguro yung studies mo. Diba? Or sa mga may business dyan, di ba? It can be. Number 1, top 1 is your
Your business, di ba? Finances to come in. Or ano kaya ang top 5 na alalahanin ko this year? What are top 5 things that I worried about this year? Di ba? Magugulat kaya tayo pagka may ganong feature sa buhay natin. Magugulat kaya tayo na pag binalikan natin, number 1 yun? Talaga? Bakit? Kasi sabi nga, di ba, in English, sabi, hindsight is perfect sight. Pag binalikan mo na, di ba, mas makikita mo na, okay, ganun pala siya. Di ba, nung time na nandun ako, sobrang yung pag-alala ko. Di ba, parang I was worrying about that. Pero ngayon, pag binalikan ko na, parang medyo lumuit pala siya. Di ba? Or kung masasabi lang natin na, yun pala yung pinagdasal ko. Parang in the top 5 things na pinagdasal ko this year, number 1 pala yun. Di ba? Na pwede mo nang balikan at pwede mo nang sabihin sa sarili mo na, okay, now, mas alam ko na. Di ba? I know better. Kung may ganun lang, di ba? Kung alam ko lang na ganun ang kalalabasan, ano kaya naging reaction ko during that time? Right? Pero ang katotohanan ay, wala tayong ganung, di ba? Hindi ganun ang buhay natin. Habang tayo dumadaan sa taon, di ba? Wala naman nagpapakita sa atin na, wag mo na masyadong, di ba? Wag mong intindihin masyado yan kasi ito naman mangyayari dyan. Right? Or wag mo na masyadong pagtuunan ng pansin yan kasi maayos din yan. Di ba? Or matulog ka na. Di ba? Don't lose sleep over it kasi ito naman yung kalalabasan yan. Diyan po pumapasok ang ating pananampalataya. Di po ba? That's why, what do we have faith in? Yeah, we have faith in God. Meron tayong pananampalataya sa Panginoon na mas nakakaalam sa atin. Di ba? He knows better than I do, than we do. Pero until we finish something, until eto na, pagtatapos na ng 2025, di ba? We have no way to know. Hindi natin malalaman. That's why all the more, we should be in faith. All the more, tayo manampalataya. Bakit? Meron tayong Diyos who cares for us. Meron tayong Diyos who wants the best for us sa 2026. 2025, mamaya babalikan natin yan, pero 2026, meron tayong Panginoon na nagmamahal sa atin. Amen? Meron akong gustong storya na basahin dito dahil as we enter 2026, di ba? Ilang araw na lang, kakatapos lang ng Pasko. Ito na, magbabagong taon na. At tayo nagpe-prepare na sa susunod, di ba? For what's next. May mga bagay na pwede natin balikan. Bakit? Merong mga bagay na bibigay sa atin ng Panginoon sa next year. So lahat ng ating experiences, everything we've gone through, lahat 'yan ay pwedeng gamitin ng Panginoon para sa ating pagkatuto. Amen? So punta tayo sa mga Gawa chapter 3 verse 1 to 9 or Acts 3 verse 1 to 9. Ito yung storya ni Peter and John, ni Pedro at Juan. Nung sila ay may na-encounter na tao. So basahin po natin. Mga Gawa 3, simulan natin sa verse 1 hanggang verse 9. Yan. Sabi dito, minsan, nagpunta sina Pedro at Juan sa templo. 3:00 ng hapon noon. Ang oras ng pananalangin. Kaya ang 3 p.m. service, talagang yan ang pinaka-holy na service, di ba? Kasi sabi dito, 3:00 ng hapon, di ba, manalangin. Sa pintuan ng templo, na tinatawag na pintuang maganda, or the gate beautiful, may isang lalaking lumpo, mula pa nang ito'y isilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Verse 3, nang makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya'y humingi ng limos. Verse 4, tinitigan siya ng dalawa. At sinabi ni Pedro sa kanya, tignan mo kami. Tumingin nga siya sa kanila, sa pag-asang siya'y lilimusan. Ngunit sabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto, ngunit kung ano ang meron ako, ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. Hinawakan niya sa kanyang kamay ang lumpo at itinayo.
Noon di lumakas ang mga paa at bukong-bukong ng lalaki, palukso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila. Naglalakad, lumulundag, at nagpupuri sa Diyos. Nakita ng lahat na siya'y naglalakad at nagpupuri sa Diyos. Verse 10, na makilala nilang siya ang pulubi na dati nakupo, namamalimos sa pintuan, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. Ngayong hapon pong ito, ang gusto ko pong pag-usapan natin ay hindi pilak, hindi ginto. Bakit? Dahil minsan, lalo na ito, di ba, we're preparing to go to the new year. Ewan ko sa inyo kung meron pa naglilista ng mga New Year's resolution, di ba, mga, start of the year, mag-workout na talaga ako, di ba? Magda-diet na talaga ako, ito na talaga, di ba? Pag may mga single kang kaibigan, hindi talaga, kakasal na ako this year. May mga ganyan. Pero may mga bagay na maaaring pinangahawakan natin na isipin natin, ito ba talaga yung nagla-line up dun sa sinasabi ng Panginoon or kung anong plano ng Panginoon para sa akin? Meron lang dalawang bagay na sinabi si Pedro at Juan dito at yun lang ang ating pag-uusapan. Number one, una niya sinabi, tignan mo kami. Diba? Papasok sila sa templo, may regular. Kasi sabi, di ba, yun daw, lalaking lumpo na ito, nandun, lumpo siya mula ng isilang, pero palagi siyang nandun. In the gate of the temple. So, maaaring sabihin mo na, di ba, normal na siya na nandun. Pero itong araw na ito, ang nakatagpo niya ay si Pedro at si Juan. So, tignan natin. Okay, point number one. Anong una nilang sinabi? Tignan mo kami. Bakit? Parating merong hatak ang ating mundo. Parating may demand. Diba? Parating may bagay na that will put a demand on you. Maaring, demand on your family. Diba? Kailangan ka sa pamilya mo, kailangan ito sa trabaho mo, kailangan ito sa career mo, in your community, with your friends. Kahit saan tayo tumingin or lumingon, there's always a demand. There's always a demand in the world that we are living in. Kagaya ng, di ba, ito si Pedro at Juan, papunta sila sa templo to pray, of course, di ba, yun ang kanilang purpose. Pero, ano nangyari? May ibang demand na kinaharap sila. Bakit? Biglang may tumawag sa kanila para manlimos. Di ba? There is a demand that's put on them. Pero ang kagandahan dito, yung kanilang naging response. Bakit? Maaring in every demand na ilagay sa atin, di ba, we, as human beings, di ba, merong tendency na aakto ka base dun sa demand na yon. Di ba? Halimbawa, umiyak yung anak mo. Di ba? Of course, you're gonna go to, di ba, to your child. Right? May gustong ipabili yung asawa mo. Siyempre, di ba, papakinggan mo yun. Right? Yung boss mo may pinapagawa sa'yo, siyempre naman, you're gonna follow that. Pero ang tanong, ang buhay ko ba nasusukat lang dun sa pangangailangan sa paligid ko? O ako ba talaga yung namumuhay? O parang nag-autopilot na lang ako? Diba? Every demand that I'm faced, sinasagot ko lang yun. Lahat ng pangangailangan na hinaharap ko, ganun lang yung flow ng buhay ko. Diba? Anong ginawa ni Pedro at Juan? Sabi nila, tignan mo kami. Diba? Tignan mo kami. They stopped. Diba? Hindi nila in-ignore yung demand. They stopped. Pero, ang sinagot nila ay hindi lang according to the demand that's being put on them. Hindi lang dun sa pangangailangan na that's presented before them. Pero ang binigay nila ay hindi lang yung ine-expect nung namamalimos, pero binigay nila yung kailangan talaga nung namamalimos na yon. Tanong para sa atin, alam ko ba talaga kung ano ang gusto ko? Diba? As we enter 2026, ito na, di ba? Maglilista na tayo, di ba? Na, okay, Lord, ito ang gusto. This year, next year,
yung bahay ko, makapagawa ko na. Next year, itong business ko, lalago ito. Diba? All good things, of course. Wala naman siguro naglilista na, 2026, magkakasakit ako. Or 2026, ito yung mangyayari sa atin. Siyempre, lahat ng ating ine-aim for next year, for a new year, di ba, lahat maganda. Pero ang tanong, alam ko ba talaga kung anong gusto ko? Bakit? Yung taong namamalimos, di ba? Ang sabi doon, balikan natin, sa verse 2. Ang sabi doon, dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Diba? Kung titignan natin yon, it seems like nakalimutan na ng taong ito yung kanyang pangangailangan. Diba? Bakit? Anong description dito sa taong ito? Siya ay isang lumpo. Pero for some reason, diba, kung ano mang background nitong taong ito, kasi sabi, siya ay lumpo mula ng isilang, at ang sabi doon, dinadala siya. Hindi sinabi kung pamilya yung nagdadala sa kanya. Hindi sinabi kung yung kanyang nakukuha para sa kanya ba o binibigyan niya din dun sa nagdadala sa kanya doon. Di ba? Walang sinabi. Pero it seems like itong taong ito, di ba, hindi na niya, iba na yung naging focus niya. Di ba? Basta makakuha siya ng kung ilang barya man yan, yun ang kanyang focus. Pero ang kanyang pangangailangan talaga ay healing. Di ba? Healing. Kailangan niyang gumaling sa kanyang pagkalumpo. Kailangan niya makalakad. Yun ang kanyang pangangailangan talaga. At tayo, bilang mananampalataya, di ba, tanungin mo natin ating sarili, teka lang, alam ko ba talaga kung ano ang kailangan ko? O sinasagot ko lang kung ano yung demand na nilalagay sa akin? Alam ko ba talaga kung ano ba yung primary need ko? Diba? Anong una nating kailangan? Ang pangunahin kong pangangailangan ay ang presensya ng Panginoon. Yun ang unang-una nating pangangailangan. Bago ko pa sabihin na, sige Lord, kailangan ko ng next year, kailangan ko ng gantong amount. Okay? Halimbawa, you're faced with a big need for next year. Lord, kailangan ko ng gantong amount. That's good. God will give that. O Panginoon, next year, kailangan naming mabayaran to. Diba? Lord, paglaguin mo ang aming business. God will give that. Pero bago tayo pumunta doon, tayo muna mag-pause. At isipin natin, teka lang, ano ba talaga ang gusto ko? Ano ba talaga ang aking pangangailangan? Sabi sa mga awit 84, verse 10 to 12. Basahin natin to. Mga awit 84, verse 10 to 12. Kahit isang araw lamang, mas gusto ko sa templo mo. Kaysa sa 1,000 araw na iba ang tahanan ko. Gusto ko pang maging bantay sa pinto ng iyong templo kaysa ako'y tumira sa bahay ng mga palalo. Pagkat ang Panginoong Yahweh, pag-asa at sanggalang, kami pinagpapala mo sa pag-ibig mo at dangal. Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay. Sa sino mang ang gawain ay matuwid at marangal. O Yahweh, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang magtiwala sa iyo'y masasabing mapalad. Diba? Anong puso ang kaya magsabi ng ganyang kasabihan na, Panginoon, mas gusto ko na 1 araw lang nakasama ka sa iyong templo kaysa 1,000 araw na wala sa'yo, na hindi kita kasama. Diba? Ang unang-unang pangangailangan natin ay makasama siya. Ay ang presensya ng Panginoon to be present in my life each and every day. Amen? Bakit? Kung bigyan man ako ng breakthrough, magkaroon man ako ng, di ba, masagot man lang lahat ng aking panalangin. Pero yun naman ay magpapalayo sa akin sa Panginoon, hindi rin worth it. Di ba? Hindi rin worth it. Kung sagutin man ng Panginoon lahat ng pinapanalangin ko sa Kanya,
Diba? Thank God for that. Pero as a result, kung ang puso ko naman magsasabi na, okay God, balikan na lang kita pag meron na akong kailangan ulit. Salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Diba? Tinupad mo yung aking mga nilista. Balikan na lang kita pagka nagkasakit na ako ulit. O kaya pagka medyo nagipit na ulit, sige, balikan na lang ulit kita. Babalik tayo dun sa sinabi natin kanina, di ba? Yung taong lumpo, nawala na yung focus niya dun sa kanyang primary need. Di ba? Kung ano na lang yung demand na ibigay sa kanya, okay na, yan na. Di ba? Mamalimos na lang ako. Pero yung primary need niya na makalakad, di ba? Na makatakbo, na magkaroon ng normal na buhay, physically, wala na dun yung focus niya. Mga kapatid, this coming year, 2026, alamin muna natin kung ano ang ating unang-unang pangailangan. Ano yun? Ang makasama ang ating Panginoon. Na siya ay maging present sa ating pang-araw-araw. Bakit? Kung siya ay kasama ko, kung ano man ang kaharapin ko, alam kong kakayanin ko. Amen? Hindi lang na, okay Lord, basta sagutin mo tong prayer ko, okay na ako. That's good. Di ba? That's an honest prayer. Right? Pero ano ang next level doon? Panginoon, gusto kong makasama. Gusto kong makita ang iyong will dito sa sitwasyon na ito. Panginoon, ano bang gagawin ko dito? Di ba? Pag gano'n ang ating mga panalangin, na Panginoon, pakita mo muna sa akin, ano bang will mo dito sa kinakaharap kong ito? Di ba? Then we are praying prayers that's according to His Word. That's according to His will. Amen? So ano ang promise doon? Kasama natin siya each and every step of the way. Amen? Paano natin gagawin yon? Ito, mga practical examples here. Practical things. Paano ko gagawing pangunahin ang Panginoon sa aking buhay? First, how will I make God first in my life? Just, sa practical things here. Simulan natin ang ating araw-araw sa panalangin. Diba? Pagising natin sa umaga, diba? Sabihin lang natin, Panginoon, salamat sa araw na ito. Diba? Saan mo ko dadalhin ngayong araw na ito? Panginoon, magsalita ka sa akin ngayong araw na ito. Diba? Just an acknowledgement na buhay ang Diyos. Dumilat ako, buhay ang Diyos. Diba? Simulan natin ang ating mga araw ng ganon. Pangalawa, iwanan na natin ang hindi pagpapatawad. Kung meron tayong unforgiveness sa ating mga puso, kung ano man yan, we're not saying na kung ano yung pinagdadaanan nyo, maliit lang yan. Dahil kayo ang nakakaalam yan eh. Diba? Kung nasaktan kayo ang nakaramdam yan. Pero ang gusto ko lang pong encouragement sa inyo, kung dadalhin natin yan, kung saan tayo papunta, babagal lang tayo. Right? Lagi lang nating titignan na, yun kasi, di ba? Nangyari kasi sa akin yun eh. Di ba? Yung kasing taong yun eh, wala ganyan eh. Babagal lang tayo. Iwanan natin ang unforgiveness. Ang hindi pagpapatawad, iwanan na natin yan. At pangatlo, tanungin natin ang Panginoon kung anong gusto niya sa ating buhay. Di ba? We acknowledge Him na, okay, Panginoon, ikaw ay buhay sa aking buhay. Di ba? Nandiyan ka. Anong susunod doon? Okay, Panginoon, bago ko ilista, di ba, ang aking mga gusto, anong muna ang plano mo para sa akin? Ano muna ang plano mo para sa aking pamilya? Di ba? Panginoon, gusto mo ba na ako magtrabaho dito? Ano ba ang gusto mo para sa akin? Panginoon, gusto mo ba na ito ang pakasalan kong taong ito? Diba? Let's inquire of God kung anong gusto niya para sa atin. Amen? Bakit? Sabi sa Galatians 2 verse 19 to 20. Sabi diyan, ako'y namatay na sa kautusan sa pamamagitan rin ng kautusan upang ngayon mabuhay para sa Diyos. Ako'y kasama ni Kristo na ipinako sa krus. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin
at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Ang buhay ko ngayon ay hindi na para sa akin lang. Bakit? Kapag nakita ko ang sakripisyo, the price that was paid for me. Diba? Imposible na sabihin ko na, okay Lord, basta pupuntahan na lang kita kapag may kailangan na ako. Diba? Bakit? Dahil alam ko na kung ano yung weight, ano yung bigat na the life that was laid for me. Diba? Para ako ay masagip. Para ang buhay ko ay masagip. So ano ng aking panalangin ngayon? Panginoon, gamitin mo ang aking buhay. Diba? Para sa iyong glory. So number 1, tignan mo kami. Okay, yun ang unang sinabi nila. Pangalawa, balikan natin sa verse 4. Diba? Sabi doon, tinitigan siya ng dalawa at sinabi ni Pedro sa kanya, tignan mo kami. Verse 5, tumingin nga siya sa kanila sa pag-asang siya'y lilimusan. Verse 6, ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilak o ginto. Ngunit kung ano ang meron ako, yun ang bibigay ko sa'yo. Diba? Ang gusto ko dito sa sinabi ni Pedrong ito, diba? Number 2, kung ano ang meron ako. Diba? Kung ano ang meron ako. Bakit? Bakit napaka-importante yung sinabi niyang yun? Dahil unang-una, hindi niya dinenay ang kanyang kakulangan. Diba? Hindi niya dinenay na wala siyang pera. Wala siyang pilak o ginto. Diba? Sabi niya, wala akong pilak, wala akong ginto, pero kung ano ang meron ako, yun ang bibigay ko sa'yo. Minsan as believers, tumitigil na tayo dun sa kakulangan. Diba? Wala akong pera eh. Ito lang yung natapos ko eh. Wala eh. Ganyan talaga yung pamilya namin eh. Kasi ganyan talaga siya eh. Diba? Wala eh. Ganito talaga yung... Kasi dito kami nakatira eh. Minsan, yun na yung tinitigilan natin, yung kakulangan. Diba? Anong ginawa ni Pedro at Juan? Inamin nila ang kanilang kakulangan. Diba? Sinabi naman nila na wala akong pilak, wala akong ginto. Pero hindi sila tumigil doon. Kung ano ang meron sa kanila, sabi niya, kung anong meron sa akin, yun ang bibigay ko sa'yo. Tanong para sa ating lahat, anong meron sa atin? Diba? What do I have? Or better yet, ako ba ay na kay Kristo? Diba? Instead of saying na, teka lang, nasa akin ba si Kristo? Ako ba ay na kay Kristo? Bakit? Kung ako ay na kay Kristo, then I have something. Diba? Kahit merong kakulangan sa physical, okay, maaaring medyo kapos tayo ngayon. Pero teka lang, ako ba'y na kay Kristo? Diba? Maaaring okay, pinagdadaan ako. Maaaring ngayon, di ko malaman kung ano ang kailangan kong gawin. I'm confused. Diba? I need direction. Anong ating katanungan? Ako ba ay na kay Kristo? Diba? Colossians 2, verse 6 to 10. Basahin natin to. Sabi dyan, yamang tinanggap na nyo si Kristo Jesus bilang Panginoon. Mamuhay kayo na may pagkakaisa sa Kanya. Magpakatatag kayo at isalig ninyo sa Kanya ang inyong buhay. Magpakatibay kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at lagi kayong magpasalamat sa Diyos. Mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag, ninuman, sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na ayon sa mga tradisyon ng mga tao at mga alituntunin ng mundong ito. At ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa Kanyang pagiging tao. Kaya't nalubos ang inyong buhay sa pamamagitan ng inyong pakikipag-isa sa Kanya, na siyang nakakasakop sa lahat ng kapangyarihan at pamamahala. Kung tayo ay na kay Kristo na, mamuhay tayo sa Kanya. Amen? Yan po ang ating sinasabi dito, di po ba na tinanggap natin siya one time, pero sa pang-araw-araw, we make a decision to follow Him. Di po ba? Na oo, tinanggap ko na si Kristo, sa aking sinasabi ko na siyang aking tagapagligtas. Pero sa pang-araw-araw, ako ay nagdidesisyon pa rin na sundan siya. Na mamuhay ayon sa Kanya. Alam niyo po, di ba, minsan ang Pasko, itong period na to, na where we are at.
it's a good marker. Diba? Kasi minsan tinitignan mo, diba na, okay, last year, nasan ako? Diba? Kamusta ang Pasko ko last year? Ba, last year, okay, ganito kami, ito yung meron ako, ito yung natanggap ko regalo, diba? Or ito yung binigay ko. Diba? It's a good gauge. At minsan, as human beings, diba? Bilang mga tao, minsan ang na-highlight natin, diba? Oh, last year, wala kaming ham eh. Noche Buena eh, di ba? O kaya last year, walang bonus sa kumpanya namin eh. Kasi medyo mababa daw yung sales eh, di ba? Yun yung mga natandaan natin, di ba? It's a marker. Pero huwag tayong tumigil sa kakulangan. Amen? Maaring sabihin natin na, oh, this year, medyo mas konti yung handa namin. Di ba? Pero, salamat sa Panginoon, may handa ka pa rin. Di ba? Maaring mas konti man yan, pero minsan kasi as human beings, bilang tao, mas na-highlight natin yung kakulangan. Pero ano yung meron tayo? Diba? Anong sabi ni Pedro at Juan? Wala akong pilak, wala akong ginto. Pero kung ano ang meron ako, yun ang bibigay ko sa'yo. Amen? Meron siyang, di ba, honest sila eh, because they admitted kung ano yung kakulungan nila. Pero hindi sila tumigil doon. Mga kapatid, as we enter 2026, balik tayo dun sa tanong ko kanina, na kay Kristo ba tayo? Diba? Ako ba yung na kay Kristo? Bakit? Kung ako yung na kay Kristo, magiging honest pa rin ako na, maaaring ang buhay ko ay hindi perfecto. Diba? Meron akong, kailangan ko nito, ito yung kailangan ko dito sa areang ito. Diba? Medyo confused ako ngayon, or kung ano man yan. Pero, kasama ko si Kristo. Diba? I am in Christ. If I am in Christ, diba, sabi dun sa Colossians, ako ay pwedeng mamuhay with Him, na may pakikipag-isa sa Kanya. Amen? Meron tayong tendency na i-highlight kung ano yung ating kakulangan. Pero, kung tayo ay na kay Kristo, we have so much more. Amen? Meron tayong dala-dala. Beyond kung ano yung ating pangangailangan, kung ano yung ating kakulangan. Kung kasama natin si Kristo, pwede tayong magkaroon ng right direction for next year. Alam niyo po, if I'm gonna look back at 2025, if I'm gonna look back at this last year, ang dami nangyari, even for us personally, sa aming pamilya. I remember last Christmas, buntis pa yung asawa ko, and we were planning for yung delivery and all of that. Nag-iipon, syempre, di ba? And thank God, di ba ngayon, 4 na kami. We have a healthy baby boy. Yung anak namin na babae, ayan, mas madami na siyang alam ngayon. Yung mga ganyan. And it did not happen as I envisioned it to happen. Okay? Hindi siya nangyari na smooth sailing. Di ba? Na parang, okay naman lahat. Di ba? Hindi. May mga bagay na kinaharap kami na hindi namin hinarap before. At kung titignan ko lang yon, di ba? Pwede kong sabihin na, teka lang Lord, wala ako niyan eh. Di ba? Kakulangan yan. Di ba? Bakit nangyari to? Pwede akong tumigil doon. Pero, dahil alam ko, nakasama namin si Kristo. Di ba? I am in Christ. So now, I get to thank God na, Lord, hindi man siya nangyari according to how I wanted it to happen. Pero mas alam mo pa rin kung ano nakabubuti sa akin. Di ba? Bakit? Kung nangyari man siya dun sa according to how I wanted it to happen, may mga bagay na hindi ako natutunan. May mga bagay na as a family, hindi namin matututunan yun. Di ba? Hindi namin, we're not gonna believe how we believed this year. Di ba? 2025 for us, hindi siya perpekto. Wala man taon na perpekto eh. Pero may mga bagay na pinagdaanan kami na hindi namin iniisip na pagdadaanan namin. Pero, dahil alam ko na kami ay na kay Kristo, kasama ko siya. Di ba? Siya ay namumuhay sa akin at ako ay
Salamat sa kanyang grace na I get to follow Him. Alam ko na kung ano ang meron ako, diba? Yun ang aking naging response sa mga pagsubok na dumadaan. Diba? Sabi ni Pedro at Juan, diba? Wala akong pilak, wala akong ginto. Pero kung ano ang meron ako, yun ang ibibigay ko sa inyo. This coming year, meron po tayong magiging challenges. Diba? I'm not being negative, pero diba, ganyan po ang buhay eh. Diba? Kami po mga pastor dito, hindi kami magiging tapat sa inyo kung sabihin lang namin na, hindi, magiging maayos lahat. Wala kang magiging problema. Diba? Hindi po yan. That's not being honest sa inyo. Bakit? If there's anything na gusto naming i-impart sa inyo po, kung meron mang pagsubok na mangyari sa inyo, unang-una, nandito kami para manalangin, kasama nyo. Pero beyond that, kasama nyo ang Panginoon. Diba? If you have a relationship with Christ, kasama nyo siya. At anumang pagsubok ang inyong pwedeng pagdaanan this 2026, diba? This coming year, kakayanin nyo. Bakit? Dahil alam nyo ang salita. Diba? Alam nyo kung ano ang inyong tinatayuan. Diba? Yung pong aming desire for you this coming year. Diba? Hindi tayo nagiging, diba? Hindi namin sinasabi dito na, hindi, okay lang, wala tayong kakulangan. Hindi. Kagaya ng sabi nga ni Pedro at Juan, di ba? Wala akong pilak, wala akong ginto. Pero kung ano ang meron ako, yun ang bibigay ko sa inyo. Amen? As believers, ang ating pong pwedeng gawin sa ang mundong ginagalawan natin, di ba? We're not gonna try to be perfect. Di ba? Wag nating, di ba? Hindi, okay lang, pag-pray mo lang yan. Di ba? Okay lang, praise Jesus lang. Di ba? Hindi, ang mundo nating ginagalawan, gusto nilang makakita ng tao na maaring masuntok man ang buhay, pero alam kung paano tumayo. Diba? Alam kung paano manampalataya kahit na ang dami mo ng problemang hinaharap. Diba? Yun ang testimony na kailangan ng ating mundong ginagalawan. Ng iyong mga co-workers. Diba? Ng iyong pamilya. Kung ang pamilya mo hindi mo kasama na nagsisimba. Diba? With your classmates, diba? The world that you are living in, that's the testimony that they need. Makita na lang isang tao na maaring sinubukan patumbuhin ng buhay, pero nananampalataya pa rin. Diba? Still believing, still hoping, still praising God. That's the kind of Christians the world needs to see. At ang kagandahan doon, lahat ng ito, hindi natin ginagawa sa ating kakayahan lamang. Diba? Lahat ng ito ay nagagawa natin. Bakit? Dahil ako ay na kay Kristo. Amen? Tayo ay na kay Kristo. Kaya kapatid, as we close this service, kung nandito ka ngayon, di ba? Lahat tayo dumadaan sa kakulangan. Maling literal, maling sabihin mo, ako yun, wala akong pilak, wala akong ginto. Di ba? Literal. Maring papasok tayo ng 2026 na sinasabi mo na, wala talaga akong pera. Pero huwag kang tumigil doon. Di ba? Huwag tayong tumigil doon. Ano ang meron ka? If you have a relationship with Christ, kung meron tayong connection with Jesus, kung tinanggap mo na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, di ba? Then you have something to live for. Hindi lang dahil maring ngayon, okay, medyo gipit ka. Medyo ito yung pagsubok mo. Pero ano yung sabi ni Pedro Tuan? Kung ano ang meron ako, yun ang ibibigay ko. Amen? All over this place, anyahan ko po kayo to just bow your heads and close your eyes. Maring nandito ka ngayon, kapatid, that as we are preparing for 2026, maring nakaka-relate ka dun sa ating binasa kanina na mas na-highlight natin yung kakulangan. Kung ano yung kulang sa atin. Maring nandito ka ngayon at sinasabi mo na wala akong mailista na maganda nangyari sa akin. Lahat ng naiisip ko, yung kakulangan ko lang. Kapatid, kung ikaw yon,
we're here to believe with you. Unang-una, we're here to encourage you na kung ikaw ay na kay Kristo, i-shift lang natin ang ating focus. We have a life in Christ. Kung ikaw yun, kapatid, at sinasabi mo na gusto kong pumasok ng 2026 na hindi nakatingin sa aking kakulangan. Pero gusto kong pumasok sa 2026 na nakatingin sa binigay na ni Jesus para sa akin. Kung ikaw yung kapatid, hindi ka namin gustong ipahiya, pero maaari bang taas mo ang iyong kamay? Wala pong tumitingin all over this place. Pero kung ikaw yon, tayo mananalangin lang bilang community. We're gonna believe with you. We're gonna pray for you. Salamat po sa nakita ko ang inyong mga kamay. Tayo mananalangin. Bakit? Dahil kahit ako, di ba? Kahit ako sa pang-araw-araw, minsan kailangan kong sabihin sa sarili ko na, teka lang, saan ba ako nakatingin? Diba? Masyado namang na-highlight yung kakulangan sa akin. Kailangan natin itong lahat as believers. Manalangin po tayo. Panginoon, nakikita mo ang aming mga puso. Nakikita mo ang aming mga pinagdadaanan ngayong hapon na ito. Alam mo, Panginoon, kung anong aming pangailangan. At this moment, Panginoon, we make a decision to follow you and pursue you, God. Dahil alam namin, ang aming unang-unang pangailangan ay ang inyong presensya, ang makasama ka. Sa pang-araw-araw, Panginoon, na maramdaman namin ang iyong presensya sa aming buhay. At tulungan mo kami na hindi tumingin sa aming kakulangan. Kung anong kakulangan ang meron kami sa aming buhay, tulungan mo kami, Panginoon, na palagi makita ang binigay na ni Jesus para sa amin. Itong buhay that we are blessed with. Itong buhay na aming isinasapamuhay, kasama ka. Kaya pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Second group of people, palapangan natin ang Diyos. Amen? Pero ayaw po natin magtapos without giving an opportunity. Kasi, dun sa sinabi natin kanina, di ba, na ako ba ay na kay Kristo? At maraming nandito ka at, di ba, you can be honest enough to say na kay Kristo nga ba ako? Right? We can be honest with that. Kung ikaw ay nandito, kapatid, at hindi mo maalala that there was ever a time in your life na nanalangin ka, natanggapin si Jesus sa iyong puso bilang iyong Diyos at tagapagligtas. Diyan po nagsisimula itong lahat ng ating pinag-usapan. Ang ating relationship with Jesus. Kaya kinakaya natin na, di ba, in each and every day, na mamuhay. At hindi lang mamuhay, na maging victorious kasama siya. Bakit? Dahil meron tayong relationship with Jesus. So again, with every eye closed, every head bowed, kapatid, kung ikaw yon at gusto mong tanggapin si Jesus sa iyong buhay, gusto mo magkaroon ng relationship sa Kanya, hindi mo maalala na nagdasal ka na Panginoon, Jesus, tinatanggap kita. Gusto kong mamuhay kasama ka. Kapatid, kung ikaw yon, again, no one looking in this place, wala pang tumitingin sa kanilang mga katabi. Kung ikaw yon, kapatid, at gusto mong tanggapin si Jesus, tanggapin ang ginawa niya para sa iyo, maaari bang itaas mo ang iyong kamay? Kami manalangin with you. And we're all a community here. Salamat po. Salamat sa mga, I see your hand. Nakita ko po ang mga nagtataas ng kamay. If that's you at gusto mo tanggapin si Jesus sa iyong puso, sambitin mo lang itong panalangin na ito. At for everyone who's here at pinagdasal nyo na itong panalangin ito, sabayan po natin ang mga magdadasal nito for the first time. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, salamat sa iyong ginawa para sa akin. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong sakripisyo. Tinatanggap kita sa aking puso. Mamuhay ka sa aking buhay. Ngayon at magpakailanman. Amen
Amen! Palakpakan po natin ang mga nanalangin yun for the first time. At kapatid, kung ikaw yon and it's your first time to receive Jesus, gusto po namin kayong makilala. Bakit? Dahil gusto namin to journey with you. Diba? Kailangan po natin ng kasama dito sa ating buhay pananampalataya. So kapatid, kung ikaw yon at first time mo natanggapin si Jesus sa iyong buhay, punta ka lang sa Next Steps Lounge, doon po sa gawing kanan, paglabas natin ng sanctuary. Meron po kaming Bible for you. At if ayaw mo naman gawin yon, meron po tayong number dito that's going to be flashed. I-type mo lang doon, di ba? Save that new life. Bakit? Because we want to journey with you. We want to get to know you. Kami po ay nandito para sa inyo. Amen? Salamat, church! Ang Diyos ay kasama natin. Di po tayo tapos. Meron tayong mga few announcements pa. So, welcome po natin si Pastor Nicolay.